Sa loob ng apartment ng Oasis Hotel sa Clerkville Compound sa Angeles City, Pampanga, natagpuan ang bangkay ng isang Canadian national na si Geoffrey Alan Benon at ang kalibin nitong isang Pinay na si Abigail Helena noong July 12, 2010. Matapos ito ay nagsunod-sunod na ang mga pagpatay sa Angeles City na ang mga biktima ay mga foreigner at mga Pinay na ka-live-in o asawa ng mga ito. Ang mga biktima ay pare-parehas na may tama sa ulo ng baril at may takip sa muka nang matagpuan ang kanilang bangkay. Sino ang gumawa ng krimen na ito at bakit target nito ang mga dayuhan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabotsok, ang isang serial killer sa Angeles City, Pampanga. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Umpisahan natin ang kwento ng ang mga pulis ay sobrang naalarma sa sunod-sunod na krimen sa kanilang lugar sa loob lamang ng 2 linggo. Ayon sa mga ito, delikado ang serial killer na aali-aligid sa kanilang lugar, kung kaya't nagpursige ang mga ito at nag-imbestiga upang matukoy kung sino ang nasa likod ng krimen na ito. Ang mga biktima ay isang Canadian national na si Geoffrey Alan Benon at ang kalibin nitong isang Pinay na si Abigail Helena na natagpuan sa apartment ng Oasis Hotel noong July 12, 2010. Makaraan ang 4 na araw ang bangkay ng British national na si James Bolton Porter at ang kalibin na Pinay na si Melissa Madarang ay natagpuan naman sa Santa Maria Subdivision. Matapos ang 11 days, ang isang US veteran na si Albert Mitchell, ang asawa nitong Pinay na si Janet, ang 2 kasambahay at ang isang kaibigan ay natagpuan naman ng mga bangkay sa Hensonville Subdivision. Sa mga sunod-sunod na pagpatay na ito, kapansin-pansin na ang krimen ay ginawa lamang ng iisa na ang target ay ang mga dayuhan na ninanakawan at walang awang pinapaslang pagkatapos. Ang style ng killer na ito ay tinatakpan ng muka ng kaniyang mga biktima at pagkaraan ay babarilin sa ulo at sa dibdib. Ayon sa investigasyon, walang bakas ng forced entry sa mga bahay ng mga biktima na maaaring kilala ng mga biktima ang serial killer na ito na malayang nakakapasok sa kanilang mga bahay. Binuo ng mga kapulisan ng isang special group para masusing imbestigahan ang kasong ito at nang matukoy kung sino ang nasa likod nito. Lumipas ang mga araw, ang isang testigo na security guard sa Hensonville Subdivision kung saan natagpuan ang US veteran ay lumantad. Ayon sa security guard, isang lalaki ang namataan niya na palabas ng subdivision. Nagbigay sa guard ng pansin ang daladala nitong laundry bag dahil matatandaan niya na pumasok ito na wala namang dalang kahit ano, kung kaya't pinigil niya sandali ang lalaki at sinabihan na mag-intay muna habang chine-check niya ang bahay ng US veteran. Nang nasa bahay na ng nasabing dayuhan ng guard, walang sumasagot sa tawag niya sa labas, kung kaya't na iba na daw ang kutob nito at dali ang pumasok sa bahay. Dito na niya natuklasan ang isang karumal-dumal na krimen. Tumambad sa kaniya ang mga bangkay ng mga tao sa loob na kasama ang kaniyang nakakabatang kapatid na babae. Bumalik ang guard sa gate ngunit nawala na ang pinag-antay niyang lalaki. Agad tumawag ng pulis ang guard. Wala na itong magawa kundi ang i-describe sa mga kinauukulan ang itsura nito. Agad namang nakagawa ng sketches ang mga pulis at ikinumpara sa mga i-describe ng iba pang mga nakakita sa lalaki sa naunang mga pagpatay na naganap. Dito na nila nakumpirma na iisa lamang ang gumawa ng mga krimen na ito. Habang patuloy ang pag-iimbestiga ng mga kapulisan, may isa pang testigo na babae na lumantad na magiging susi na mapangalanan ng nasabing evil na killer. Ang witness na ito ay isang kamag-anak ng isa sa mga biktima
na kasamang naninirahan sa bahay ng US veteran na si Mitchell. Wala ito ng maganapang krimen kung kaya't hindi siya nakasama sa mga pinatay. Ayon sa babae, maaari at malakas ang kutob niya na ang 28 years old na nagngangalang Mark Dixon ang gumawa ng karumal-dumal na pagpatay. Nagkakilala daw sila ng nasabing lalaki noong taong 2002. Regular daw itong nagpupunta sa bahay ng mga Mitchell upang magkumpuni ng mga computer at iba pang gadgets. Nang i-describe nito ang itsura ng nasabing lalaki, dito na napagtahi-tahi ng mga kinauukulan ang mga dinescribe ng iba pang witness na pinatunayan pa ito ng mga larawan na nakuha ng mga pulis sa Facebook na kinumpirma ng lahat ng mga testigo. Unti-unti nang nagkakalinaw ang kasong ito nang magsalita ang isang pawn shop na pinagsanlaan ni Mark Dixon ng mga ninakaw niyang mga gadgets tulad ng laptop, camera at mga cellphone na inabot ang pagkakasanla ng 20,000 pesos. Nang siyasati ng mga kinauukulan ang mga nasabing gadgets, kumpirmado na ito ay pag-aari ng mga biktima. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, napag-alaman nila na si Mark ay isang computer technician at reflexologist na nagiging dahilan nito na malayang makapasok sa mga bahay ng mga biktima niya. Maaaring ang lalaking ito ay nag-o-offer ng mga service niya sa mga foreigner at kapag ang mga ito ay kampante na sa kanya, dito na niya gagawin ang mga madilim niyang plano. Ninanakawan niya ang mga ito ng pera at gadgets at pagkatapos ay papatayin ng mga tao sa bahay ng kaniyang ninakawan. Matapos ang mga nakalap na ebidensya ng mga pulis, agad silang nakipag-ugnayan sa mga magulang ng suspect na si Mark upang matunton ang kinaroroonan nito at sumuko. Ayon sa ama nito, plano daw ng anak niya na sumali sa New People's Army na ito ang gagamitin ng mga kinauukulan upang mahuli ang serial killer na ito. July 27 ng nasabing taon, gumawa ng plano ang mga kinauukulan. Nagpanggap ang mga ito upang makipagkita kay Mark sa San Fernando, La Union. Dito, hindi nakalusot ang evil na ito. Habang nililitis ang kaso, mariin itong itinanggi ang nasabing krimen. Kahit na napakatibay ng mga ebidensyang inilatag ng mga kinauukulan, ang ama nito ay hindi makapaniwala sa mga ikinaso dito. Hindi daw di umano magagawa ng kaniyang anak ang mga ganitong klase ng pagpatay. Pero inaamin nito na magnanakaw nga si Mark dahil ito ay may sakit na kleptomania. Hindi daw di umano nito maiwasan ang pagnanakaw. Sa kabila ng pagtanggi nito sa mga nagawang krimen, nangingibabaw pa rin ang mga matitibay na ebidensya at ang mga salaysay ng mga testigo. Sa kasalukuyan, nakakulong si Mark sa Angeles City Jail sa kasong 7 counts of theft and murder. At yun na nga mga kabotsok, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita-kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming salamat po.